Magandang, tanghali o hapon na po. No? Medyo na. Yan. Magandang hapon at tanghali. Baliktad, no? Yan. Ginigising ko lang po kayo. Gising pa po ba kayo? Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. At salamat po sa inyong presensya. Tingnan mo ang katabi mo kung okay pa siya. Yan. Pasensya na po, medyo mainit. Pero kagaya nga po ng aming sinabi kanina, ay magsasakripisyo po tayo para sa Panginoon. Okay lang po ba yun sa inyo, mga kapatid? Okay. Sino na po sa inyo may ganitong coupon? Ayan, hindi po siya raffle, pero may nakalagay po dito sa pinakababa niya, what can you sacrifice for Jesus? So, sulat nyo po dun sa baba yung kayang-kaya nyong isakripisyo kahit mahirap para sa Panginoon. And, nawa po ang Semana Santa o mahal na araw na ito ay maging makabuluhan po para sa atin ngayong 2026. Amen? Lex, palakas nga. Okay. So, bago po tayo magsimula sa atin pong mga gagawing selebrasyon sa pagkapako, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ito po itutuloy natin hanggang sa Sunday po, which is our Sunday na muling pagkabuhay. Amen po, mga kapatid? Kaya nawa po ay sama-samahan nyo po kami, sama-sama po tayo na mag-celebrate ng atin pong Lenten Season 2026. So, before we start, ang Lent po is a sacred time in a Christian calendar, a period to invite believers to pause and reflect on their spiritual journey. Sino po sa inyo ang mga nakabakasyon sa trabaho? Meron po ba rito? Yan, salamat po. Kasi tama po yung ginawa nyo. Pause. No? Huminto muna tayo sa mga ginagawa natin at ano pong susunod na gagawin natin? To reflect on our spiritual journey. Nasaan ka na nga ba sa iyong pananampalataya sa Diyos? Mataas pa bang pananampalataya mo? O medyo bumababa na? Amen po ba? So, ngayon malalaman natin sapagkat mapakita po ng ating mga presentations at mga kapatiran ang lahat ng ating mga gagawin. So, we are also celebrating the 7 last words of Jesus on the cross. And look at that. Words of a dying man can be resentful and senile or confused, but rarely confident. But the last words from the lips of Jesus were confident. No, yun ang maganda ron eh. Kahit si Kristo ay nakapako sa krus, alam niya ang kanyang sinasabi. His words reflect a true understanding of God's love to mankind. With such understanding, Jesus responded confidently on the cross. So today, let us celebrate your salvation with us. Ang ating pong challenge, next po, ay to reflect on this Lent because a time for less of us, sabi nga natin, less of us, and more of Him. Amen po ba? Na hindi natin isipin ang sarili natin, bagkos ang isipin natin ay ang ating Panginoong Hesus. Psalms 145 verse 18, sabi po rito, the Lord is near to all who call on Him, to all who call in truth. No? Kaya salamat po, nandito ka. Sabihin sa katabi, salamat po, nandito ka. Amen? Bakit? Tingnan niyo sabi ng Bible, kung sino man ang nasa Panginoon at lumalapit sa Panginoon, siya po ay malapit din sa kanyang mga anak. Amen, kapatid? Kaya kung ang Diyos ngayon ay malapit sa atin, tumawag ka sa Kanya. Manalangin ka at sasagot ang ating Diyos na buhay. Amen po? At sa lahat po ng mga nagpapagal, yan, yung mga nagsasakripisyo, mga nahihirapan, hindi po madali ang maglingkod, ha? Hindi po madali ang sumunod sa Diyos, pero kung nagsasakripisyo ka, ang tawag sa iyo ay Macarius. Sabi mo nga, Macarius. Anong ibig sabihin ng Macarius? Super blessed and happier than happy. Bakit? Kasi alam natin ngayon, Biyernes Santo po ngayon. Tama ba? Pero hindi po tayo dapat malungkot. Amen po ba? Pero sa araw na ito, nakikihati tayo kahit kaunti sa sakripisyo na ginawa ng Panginoon nung siya napako sa krus, sapagkat ang kanyang pagkapako ay isang pakinabang. Sabi nga natin, pakinabang. Yan. At dapat isapuso natin ito
kung talagang ito'y may kabuluhan sa atin bilang mga anak ng Diyos. Sabi po ng 1 Peter chapter 4:13-14, "But rejoice that you participate in the suffering of Jesus Christ, so that you may overjoyed with His glory is revealed, when His glory is revealed." 14, "If you are insulted," look at that, "because of the name of Christ, you are what? You are blessed," or Macarius, "for the Spirit of glory and of God rest on you." No? Kaya yung pagtitiis, okay lang magpay-pay-pay-pay. No? Yung mga pagtsatsaga nyo po sa oras na ito, brothers and sisters, may pakinabang po yan sa Panginoon. Amen na kapatid? Kaya palapakan nga po natin ang ating Diyos sa buhay. Sapagkat bibihira po ang mga tao talaga na, tingnan nyo, maraming populasyon dito sa lugar natin, pero kakaunti pa rin tayo kasi kakaunti lang talaga ang nakakasumpong ng tunay na pagsamba sa ating Diyos ngayong Semana Santa. Amen na kapatid? At ngayong pong Semana Santa, marami din po yung nagpapapako, no? Marami pa rin po yung naghahampas-hampas ng kanilang katawan kasi daw para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Pero brothers and sisters, may good news po ako sa inyo. Hindi mo na kailangan na magpapako sa krus dahil inako na ni Kristo ang bagay na ito para sa atin. Amen na kapatid? Amen po ba? Good news yun. Bakit? Kahit hindi mo pala paluin yung likod mo o sugatan man, pinatawad ka pa rin ng Diyos basta lumapit ka lang sa Kanya. Amen na kapatid? Mas maganda pala yun. Are you with me kapatid? Amen. Kaya sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 29, "What then of those who despise the Son of God, who treat as a cheap things the blood of God's covenant, which purified them from sin, who insult the Spirit of grace? Just think of how much worse is the punishment they will receive." No? Sabi nila, hindi. Kailangan ko pa rin paluin ang likod ko, kailangan pa rin ako magsakripisyo, kailangan ko pa rin sugatan ang sarili ko para mapatawad ako ng Diyos. Mali. Bakit? Ito'y tinatawag na insulto. Sabi nga natin, insulto. Saan? Sa grasya, sa sakripisyo na ginawa ng Diyos. Sabi po ng verse. Amen na kapatid? Sapagat ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat po ng mga nagpapakumbaba na lumalapit. Ang mga hindi naman nagpapakumbaba, they insult the Spirit of grace. At anong para sa kanila? Punishment, no? Kaparusahan. Kaya po, sa araw na ito, salamat sapagkat narito po kayo. And today we are going to celebrate, thank you po, the 7 last words of Jesus on the cross bilang pag-alala sa sakripisyo ng ating Panginoong Yesus sa ating kaligtasan. Masaya ba kayo? Niligtas kayo ng Panginoon? Amen. Sige, palapakan nga po natin ang ating Diyos sapagkat ito po ay lubos na mahalaga para sa ating lahat ng mga naligtas at tumanggap sa Kanya. Sabi ng unang Korinto 1 verse 18, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing." Yung mga hindi kilala si Jesus, wala silang pake sa krus. Wala silang pake kung anong sinasabi ng Bible. They are perishing. Sila'y mapapahamak at mawawala. But to us who are being saved, it is what? It is power of God. Amen na kapatid? May pakinabang, kapangyarihan ang maniwala sa krus ng Kalbaryo. Christ Jesus died on the cross to redeem mankind, to save us from our sins because of His love for us. Ito po ay nagpapakita ng the great exchange. Sabi nga natin, the great exchange. Pagpapalitan. Anong ibig sabihin? Our life for His life. Nakita niyo po yung nakasulat dito? Jesus died so that I may live. No? Namatay si Kristo. Bakit? Para mabuhay ka. Amen na kapatid? Hindi ka na namatay. Amen po mga kapatid? Kaya salamat sapagkat napakabuti ng Diyos. Galatians 2 verse 20 hanggang 21, sabi yan, "I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me." 21, I do not set aside the grace of God. Hindi ko sinasantabi ang biyaya. For if righteousness could be gained through the law, Christ died for
nothing. No? Kung ikaw pala maliligtas sa iyong mabubuting gawa, bakit pa dumating si Kristo? Diba? Ibig sabihin, kahit mabait ka na, kailangan mo pa rin ang ating Panginoong Kristo because we are saved by grace. Sabi nga natin, by grace, not by goodness. Amen, kapatid? Amen po ba? Amen. Words from a dying man like Jesus Christ could be an encouragement sa ating mga buhay. This is the greatest story ever told at ating pakinggan ang pinakamahusay at pinakamahalagang kaganapan sa ating mga Kristiyano upang lubos nating maunawaan ang kahalagahan ng kanyang mga sinasabi. Ito po'y bahagi ng kasaysayan at habang tayo po ay nakikinig sa kanyang mga sinasabi, nawa po ay makita natin na ang tao na lumakad sa mundong ito ay walang iba kundi ang iyong tagapagligtas. Ayun na, kapatid, ito po'y walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Palapakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Grabe, no? Nandito si Lord, namatay siya para sa iyo. Bumaba siya sa lupa para lamang iligtas ka. Sabihin sa katabi, iba ka. Amen, kapatid? Kaya narito po ngayon ang 7 huling wika ni Kristo sa krus na naitala sa Biblia. Kaya atin pong tunghayan ang mga presentation ng ating mga kapatiran mula po sa iba't ibang ministry ng ating church, Our Christ is Wonderful Missions and Ministry International, Pampanga. Let's take a look at the first word after po ng ating video presentation. Because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. No.
ako. Tilayagin mo. Tiyapin.
for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory is the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way. When you said that it's done. You tore the veil. You made a way. When you said that it's done. You tore the veil. You made a way. When you said that it is done. You tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Thank you. Luke 23, verse 43. Look, I say to you, today you will be with me in paradise.
katotohanan. Baru. Himak. Pagbasa. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik. Ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube. Lumapit sila sa kanya at sinabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" At kanilang pinagsasampal si Jesus. Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, "Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala ako nakikitang dahilan upang hatulan siya." At lumabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Pagmasdan ninyo ang taong ito." Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila'y nagsigawan, "Ipako siya sa krus! Ipako siya sa krus!" Sinabi ni Pilato, "Kayo ang bahala sa kanya at magpako sa kanya sa krus. Dahil wala akong nakikitang dahilan upang hatulan siya." Sumagot ang mga Hudyo, "Mayroon kaming batas at ayon dito, ay nararapat siyang mamatay, sapagkat sinasabi niyang siya'y anak ng Diyos." Nang marinig ni Pilato ang sinabi nila, lalo siyang natakot. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, "Taga saan ka ba?" Subalit hindi tumugon si Jesus. Muling nagtanong si Pilato, "Ayaw mong magsalita sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus?" Sumagot si Jesus, "Hindi ka magkakaroon ng kapangyarihan sa akin kung hindi iyan ibinigay sa iyo mula sa langit. Kaya mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo." Nang marinig ito ni Pilato, naghanap siya ng paraan upang palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga Hudyo, "Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng emperador. Ang sino mang nagsasabing siya'y hari ay kalaban ng emperador." Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya'y umupo sa upuan ng hukom na nasa dakong tinatawag na plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa at mag-aalas 12 na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sumigaw sila, "Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus!" "Ipapapako ka ba sa krus ang inyong hari?" tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari, "Wala kaming hari kundi ang emperador." Kaya't ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya'y ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus. Inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi dako ng bungo, Golgota, sa wikang Hebreo. Doon ay pinako siya sa krus, kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan
at isa sa kaliwa. Gumawa si Pilato ng isang karatula at inilagay sa krus. Ganito ang nakasulat: Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nakasulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong pari kay Pilato, huwag ninyong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Ngunit sumagot si Pilato, ang naisulat ko'y naisulat ko na. Nang si Jesus ay maipako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hati sa 4 na bahagi, isa sa bawat kawal. Kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan. Ito'y walang tahi at hinabi ng buo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kaya't nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag nating punitin ito. Magpalabunutan tayo para malaman kung kanino ito mapupunta. Sa gayon, natupad ang isinasaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan, at para sa aking damit, sila'y nagpalabunutan. Ganon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na anak na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Sa paanan ni Cruz na iyong kinapakuan, naroon ang ina ni Jesus na minamahal. Kasama ang kapatid na kanyang magulang at si Maria Magdalena sa lungkot ng lubos. Nang makita ni Jesus ang kanyang inaroon at ang alagad na kanyang iniibig na naroon, kanyang sinabi sa ina sa tinig na maranahan, babae, narito ang iyong anak naman. At sa alagad kanyang winika naman, narito ang iyong ina, siya iyong alagaan. Sa oras na yon, sa kanyang tahanan, ang ina ni Jesus ay kanyang tinanggap naman. Amen. Ang ikatlong wika ni Jesus, bago siya namatay, babae, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Mga kapatid, sa sandali pong nasa krus si Jesus, kasalukuyang naghihirap. Nakita niya ang kanyang ina na si Maria at ang minamahal niyang alagad na si Juan. Kahit siya ay nasasaktan, iniisip pa rin niya ang kapakanan ng kanyang ina. Ipinagkatiwala niya si Maria kay Juan para alagaan, at si Juan naman ay itinuring na parang anak ni Maria. Mga kapatid, ano po ang ibig sabihin nito? Ipinakikita rito ang malalim
na pagmamahal ni Jesus sa pamilya. At ipinakita rin niya ang responsibilidad sa pag-aalaga sa magulang. Kahit sa gitna ng paghihirap, inuuna niya ang ibang tao kaysa sarili. So mga kapatid, ano po ang dakilang mensahe ng ikatlong wika para sa atin? Dapat po nating mahalin at alagaan ang ating pamilya. Maging responsable tayo sa ating mga magulang. Kahit may problema tayo, matuto pa rin tayong magmalasakit sa iba. At ang application po nito sa ating buhay, magpakita ng respeto at pag-aalaga sa magulang. Tumulong sa pamilya kahit sa simpleng paraan. Unahin ang pagmamahal sa kapwa kaysa galit o sama ng loob. So mga kapatid, from Women's Ministry. Naman sa pagtanim. May mga sandali sa buhay na sabay-sabay kang sinusubok at hindi mo alam kung saan ka kakapit. Oh. Sino to? Ay, hala si boss. Hello? Miles? Hello po, boss. Asan ka na? Ito na po, papunta na po. I need the report now. Opo, ito na po. Saan na ba yung gamit ko? Asan na? Boss, ito na pa yung report ko. Oh, ano to? You are fired! Ang mga pinaghirapan ko, wala na. Wala na.
Wala na ang trabaho ko. Miles, anak. Wala na nga akong trabaho. May sakit rin. Pati ang nanay ko. Hello, Miles. Hello, babe. Ayoko na. Bakit? Bakit naman? Tapusin na natin to. Wag naman ngayon. Wag naman sa ganitong sitwasyon. Panginoon, hindi na kita maramdaman sa pagkakataong ito. Pinabayaan mo na ba ako? Mas masakit pala ang katahimikan sa pagkakataon na hindi mo maramdaman ang pagtugon ng Diyos. Oh, Diyos ko! Napapagod na ako! Sa puntong ito, pakiramdam niya, iniwan na siya ng Diyos. Ayoko na! Panginoon, tulungan mo isang kagaya ko. Maaalala ni Miles ang kanyang life verse, Hebrew 13:5. God will never leave you nor forsaken you. Panginoon, salamat. Dahil nandyan ka lang pala. Kasama ko. Anak, kung sa tingin mo pinabayaan ka na ng Diyos, sa bawat sakit, sa bawat luha na iyong nadaranas, hindi ka kailanman iiwan ng Diyos. Praise. So sa fourth word na ipinapakita po dito po sa skit namin is about the abandonment. But we should remember na kahit anumang mga problema, kahit anumang pagsubok pinagdaanan po natin sa buhay, let's always remember na may kakapitan po tayo. And nandyan palagi si Lord at kailanman hinding-hindi kanya iniwan. And that's all. Thank you po.
praise. Hello? Ayan po, tara na po mga care leaders. Wala po ba tayong mga kamay dyan? Dito kayo, dito po iba. Uuhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin ba'y nasasaktan? Di pa rin ito makahadlang sa pagdulog ko. May kagalakan. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kalwalhatian mo, naranasan tuwing na pupurihin kita. Habang nabubuhay, taglay ka, O Diyos, sambahin ka. Uuhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin ba'y nasasaktan? Di pa rin ito makahadlang sa pagdulog ko'y may kagalakan. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kalwalhatian
sa ika-6 huling wika ni Jesus, it is finished. It is finished. Sa huling hininga. Sa pagitan ng langit at lupa, may tinig na umaalingaw-ngaw, hindi sigaw ng pagkatalo, kundi isang deklarasyon ng tagumpay. It is finished. Tapos na. Hindi ang pag-ibig, kundi ang utang. Hindi ang awa, kundi ang paghihirap na dapat sana'y akin. Sa bawat latay, sa bawat patak ng dugo, isinulat niya ang pangalan ko, hindi sa papel, kundi sa krus na kaibigat buhatin. Tapos na. Ang kasalanang paulit-ulit kong binabalikan, ang kahiyang pilit kong tinatakpan, ang bigat na gabi-gabi kong dinadala, tinapos niya. Hindi kalahati, hindi installment, buong buo. Kaya bakit ako matatakot pa? Bakit parang kulang pa rin ako? Kung sinabi na niyang tapos na, sino ako para magdagdag? Sa krus na hindi lang siya ay namatay, ako'y binuhay. Sa wakas na iyon, may bagong simula. Kaya sa bawat pagkadapa ko, alalahanin ko, hindi na ako alipin ng kahapon. Dahil may nagsabi na, it is finished. At ang salitang iyon, natapos ang dilim at simula ang liwanag. Para sa ika-6 na huling wika ng Panginoon, ipinapahayag nito na natapos na ni Jesus ang kanyang misyon, ang pagtubos sa kasalanan ng tao. Nagkasatuparan na ang plano ng Diyos para sa kaligtasan. Kahit sa pamamagitan ng kanyang paghihirap at kamatayan, ito ay tanda ng tagumpay at hindi pagkatalo. To God be all the glory. Dead.
subscribe. Here I am,
Nakita niyo po ba yung video? Ganon po ang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesus nang siya po'y namatay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po yung mga nakikita natin sa picture na malinis, na maganda sa mukha, sa mata, no? Kundi talagang bro, palakas konti. Karumal-dumal po siya na makita sa isang tao. At habang nakapako sa krus ang ating Panginoon, 7 huling wika ang binigkas ng ating Panginoong Hesus. Habang dumadaloy ang dugo sa kanyang katawan, dumadaloy naman ang buhay sa kanyang mga pananalita. At anong sinabi ng tagapagligtas ng mundo tungkol sa pagpapatawad at kaligtasan? Sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they do. Or Ama, patawarin mo po sila pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kasunod po nito, sabi niya, truly, I say to you, today, ngayon din, ay dadalhin kita at isasama sa paraiso. Nagpapatunay lamang po na mayroong langit. Amen? Ang pananalita para sa pagkalinga sa mga api sa lipunan. Woman, behold your son. Said to the disciple, behold your mother. O ina, ituring mo siyang sariling anak, at sinasabi naman niya sa alagad, ituring mo siya bilang iyong ina. Ang pananalita tungkol sa pinakamadilim at pinakamahirap na uri ng pagdurusa. My God, have you forsaken me? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Naranasan na ba natin minsan? Na para bang iniwan ka ng Diyos? Pero ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Ang paglaban sa pinakamataas na antas ng pisikal na paghihirap, I thirst, nauuhaw ako. Ang pinaka mahirap na pwedeng maranasan ng isang tao kapag siya'y mawalan ng tubig sa kanyang katawan. Pero andyan ang tubig ng buhay, walang iba kundi si Kristo. Amen? Ang pagkaranas ng pinakamatamis na tagumpay at ganap na pagtatapos. It is finished. Sabi nga natin, it is finished. Naganap na. Ito ang salita ng pagtatagumpay. Kaya huwag kang susuko sa iyong buhay. Amen? Ang pananalita tungkol sa pagkakaroon ng buhay at totoong kapayapaan sa kabilang buhay. Father, into your hands I commend my spirit. Ama, sa mga kamay mo, pinagtatagubilin ko ang aking spirito. At pagkasabi po nito, ay nalagutan ang Panginoon ng kanyang hininga. Siya na nasugatan, pero siya pa rin ang nanalangin para sa ating kaligtasan. Siya na ninakawan ng karapatan, pero siya pa rin ang nanalangin para sa isang magnanakaw. Kinalinga ang mga walang matuluyan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tahanang matitirhan, gamit ang kanyang pagiging Panginoon sa iba. Siya ay kinalimutan at iniwan upang sa huli ay makasama natin siya. Ang tubig ng buhay ay bumukal nang siya ay mauhaw. Naganap na. Ito'y ipinarinig niya sa lahat ng mga tao ng may pagmamalaki. Bago sambitin ang Ama, sa iyong mga kamay, pinagtatagubilin ko ang aking spirito. 7 wika ng buhay at pag-asa. 7 wika sa kanyang huling hininga. 7 wika bago siya mamatay. 7 wika ng buhay sa krus ng kamatayan. Marian, mula sa 7 wika ng ating Panginoong Hesus, nalaman natin kung ano ang kahulugan ng mayamang pangungusap
at kung papaanong ito babago sa aking buhay magpakailanman. Napakinggan po natin ang pinakamauhusay na pagsasabuhay ng 7 huling wika ngayong araw na ito. Sa entabladong ito, nakita natin ang makahulugan na 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus. 7 nakakadurog na wika na sinambit sa labas ng pinakamalaking bulwagan. Ito sa buong mundo. Ito ang 7 huling wika ng ating Panginoong Hesus mula sa krus. Brothers and sisters, tingin po kayo sa akin saglit. Tandaan niyo po ito. Hindi pupunta ang isang tao sa impyerno dahil masama siyang tao. Pupunta lang ang isang tao sa impyerno pag tinanggihan niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen na kapatid? Kaya sa araw na ito, kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesus, bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Gusto niyo po ba yun? Buhay na walang hanggan tayo ay makakapasok sa langit. Kapatid, kung nauunawaan mo ang bagay na ito, inaanyayang kitang tumayo, tayo pong lahat ay tumayo. Sumabay po kayo sa maiksing panalangin na ito. Sabihin po ninyo ito sa inyong nagmumula sa inyong mga puso. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, ako'y naniniwala na ikaw ay namatay para sa aking kasalanan. At ikaw ay muling nabuhay. Iniaalay ko ang aking sarili. Tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Banal na Espiritu, manahan ka po sa aking puso sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ako na lamang pong mananalangin. Panginoon, salamat po sa kapatid na sumabay sa panalangin ito. It's never been an accident, Lord, na kami naririto. Lord, salamat sapagkat narito po kami upang ialay ang aming sakripisyo para sa iyo. Panginoon, ang dami mo nang ginawa para sa amin. Pero ang tanong ay, ano nga po bang aming nagawa para sa inyo? Kaya Lord, narito po ang aking mga kapatid. Mangusap ka po sa kanilang mga born-again spirit upang patuloy na ipaalala ng sakripisyong ginawa mo para sa amin ay hindi po biro, Panginoon. Na lagi naming alalahanin na dahil sa iyo, nagkaroon kami ng puwang sa langit. Na dahil sa aming Panginoong Hesus, kami hindi na mamamatay, kundi meron kaming buhay na walang hanggan. At dahil sa aming Panginoong Hesus, ano man ang kabiguan sa mundong ito, papalitan niya ng pag-asa. Kaya Lord, thank you so much sapagkat kami po'y dinako ninyo sa lugar na ito upang ma-witness namin ang pinakamahalagang 7 huling wika ng aming Panginoong Hesus na laging magpapaalala sa amin at magbibigay ng pag-asa. Lord, salamat din po sa aming mga kapatid na bisita, Panginoon, na nanalangin po ng pagtanggap. Patuloy kang manahan sa kanilang buhay. Patuloy mo po silang palaguin sa kanilang pananampalataya. Busugin mo sila ng iyong mga salita, Panginoon. At patuloy po na kayo na ang tumugon sa lahat ng kanilang pangailangan. May it be materially, emotionally. Pasayahin niyo po sila, Panginoon. And higit sa lahat, spiritual na pagpapala. Ang kaligtasan, kagalingan, kapayapaan ng isip na nagmumula sa iyo. Kaya Lord, ganun din po sa lahat ng aking mga kapatid na naririto, na nagsakripisyo ng kanilang oras, panahon, para po i-celebrate ang aming Lenten season 2026. Surely, Lord God, that you are with us, for you have promised 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan. Narito ka sa aming kalagitnaan. Kaya Ama, maingat po namin na binabalik sa inyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, at lahat ng mga naligtas ay sumigaw na malakas na
Amen and amen. Hallelujah. Amen. Tayo po yung magpapatuloy. Sige po, makakaupo kayo saglit. At yung pong card kanina, sino po sa inyo ang merong coupon na ganito? Yan. Nasulatan nyo na po ba? Sino po ang wala? Taas nga po kami ng mga wala. Sino pong meron? Pakitas nga po yung mga meron. May I see your hands? Amen. Hallelujah. Yan. So, pakisulatan nyo po na nakalagay po dyan, what can you sacrifice for Jesus? Yan. Sinabi ko na kanina, pwedeng 1 week muna ako hindi magsa-cellphone. Sa mga estudyante, mahirap yan. Sakripisyo yan. O kaya sa mga nasa bahay, hindi muna ako manonood ng teleserye ng 1 linggo. Ayan. Diba? O kaya naman sa mga may pamilya, may mga asawa, hindi ko na aawayin ang aking asawa. No? No? O kaya sa mga anak naman, magpapakabait ako sa nanay at tatay ko. Amen, mga kapatid? So kung kaya nyo po yan na isakripisyo sa Panginoon, sabi ko nga po, ang daming sinakripisyo ni Lord para sa atin. Ikaw, ano ang kaya mong isakripisyo para sa ating Diyos? Kindly write it down. Isulat nyo po yan. At mamaya po ay sabay-sabay po nating ipapanalangin ang lahat ng ating mga sinasakripisyo sa Panginoon. At mamaya po ay ipapako po natin dito. Yan. Sa mga matatangkad po, dito na lang po kayo magtusok, magkabila. Sa mga bata po't maliliit, doon naman po sa pinakababa. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Sige po, I'll give you 1 minute to think. Yan, isipin nyo pong mabuti, ha? Huwag nyo pong isakripisyo yung madali. Hindi sakripisyo tawag doon. Ano yun? Pamigay. Diba? Ang isakripisyo natin, isang bagay na mahirap sa'yo, pero kaya mong ibigay para sa Panginoon. Pwedeng pag-uugali. Pwedeng bisyo. Ha? Amen, mga kapatid? O kaya yung mga masasamang gawi. Yan. Yung mga pala-absent. Pwede bang sabihin nyo, Lord, ngayong buwan ng Abril, hindi ako absent. Pwede yan. Sa mga patumpik-tumpik sa ministry, ha? Dapat ang ibigay ay ilan? 100% ba o 90 lang? Ang binibigay, 80. Magsisi na kayo. Amen po, mga kapatid? Sapagkat hindi natin alam ang buhay. Ngayon, malakas ka. Sa makalawa, malakas ka pa ba? Sa 1 buwan, buhay ka pa ba? Hindi natin alam. Pero isa lang ang alam natin. Hawak ng Diyos ang ating mga buhay. Amen, mga kapatid? Kaya hindi tayo natatakot. Ano man ang mangyari sa atin, in the future, alam natin, hawak ng Diyos ang ating mga buhay. Amen, mga kapatid? Nasulatan nyo na po ba, mga kapatid? Amen. Alright? So, inaanyayaan ko po ang bawat isa na tumayo. Yan. At ipagpipray po natin ang ating mga sacrifices and offering. Sige, yung mga nagsusulat, keep writing pa. Yan. Ayan. Nasulatan nyo na po ba? This is just a simple gesture. Ayan, alam natin na malit na bagay, pero pag naisulat mo yung bagay na kaya mo isakripisyo, may chance na ito'y magawa mo. Amen, mga kapatid? So, after ko pong manalangin, inaanyaya ko pong bawat isa na lumapit po sa krus at ipako natin ang ating mga sakripisyo para sa ating Diyos na buhay. Is that clear, mga kapatid? Isa-isa lang po, mamaya-maya pa po. So, let us pray. Itaas natin ang ating coupon. I-fold nyo na rin po. Baka binabasa ng katabi nyo Paki-fold. Alright. Tayo po lahat ay pumikit. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po. Sapagkat ginawa mong makabuluhan ang aming pagse-celebrate ng Lenten season. At Lord, ang Semana Santa ay tungkol sa pagsasakripisyo. Kaya naman, Panginoon, narito po ang aking mga kapatid na nangangako mula sa kanilang mga puso
At sineselyoan po namin ito ng panalangin at dasal na nawa, O Diyos, ay magampanan namin at matupad namin ang naisulat namin sa papel na ito. Lord, hindi po namin kaya sa ganang amin. Nagawa na namin yan sa mga nakaraan po na Semana Santa. Pero Lord, this time, this year, 2026, magagawa namin ang sakripisyong ito kasi kasama ka namin, Panginoon. And you are always with us. You are Emmanuel. You are always with us, Lord. We can do all things through Christ who strengthens us. And that immeasurable power is working in us, in our born-again spirit. Kaya wala na pong dahilan, Panginoon, kung bakit hindi namin ito magagawa sa aming mga buhay. Ama, taas natin ating mga papel. Tinataas namin ang aming mga sacrifices. And Lord, dalangin po namin na ang bawat isang naririto na tutupad po at gaganap ng mga sakripisyo na lang ito, ibuhos mo na nga po sa kanila ang masaganang biyaya, pagpapala, kasaganaan, kapayapaan, at patuloy na maraming pagpapala, one blessing after another, sapagkat sila'y masunuring mga anak mo. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, isa-isa po tayong lumapit sa ating krus at ipako po natin at isabit ang ating mga coupons. Like, play mo na lang yung kanina. At the cross. Yung uling, Sige po. With all I am, kanina. Yan. Takas mo. Sabit ka muna, Marian. Come on, let's make it a gesture para sa ating Diyos. Hallelujah. I communicate with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe. Those who believe, come on. Put it on the cross of Jesus. Hallelujah. Oh, we believe in you, Jesus. We trust in you, Lord. Oh. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you. And I will live. Pwede po ba tayong manatiling nakatayo at sumasamba sa ating Diyos? And I am yours forever. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga estudyante, sa mga kabataan na nagtalaga ng kanilang buhay para sa iyo, Lord. Belong to you. To you. Lift up your voices. So that I live. Oh, hallelujah. So that I sing. Jesus, Jesus, I believe. Hallelujah, Jesus. Jesus, I belong. Come on. To you. You're the reason that I live. The reason that I live. It's all I am. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, patuloy po namin tinataas sa inyo ang bawat isa na naririto. Patuloy niyo pong kalugdan ang aming mga desire, ang aming mga pagsasakripisyo, ang aming mga pagbibigay sa inyo, Panginoon, ang mga bagay na mahirap sa amin.
at inilalatag namin sa paanan ng iyong krus na patuloy ikaw ang kumilos. Oh, we worship you, Jesus. Itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. I will worship you. Let's worship. I will worship you, Jesus. I will worship you. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo mga kapatid. At bago po tayo tuloy ang magtapos, ay tinatawagan ko po si Teacher Mary para po sa ating grace giving. Go! Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? If yes, ilagay sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, you can find more of this on our YouTube channel, The Master Teacher BS. You can like, share, and subscribe. See you in our next video. Stay Macarius! Bye!